abay makakapanayam natin ang mga kaibigan natin from DSWD at nasa kabilang linya ang Director 4 ng Standards Bureau, Department of Social Welfare and Development, at pag-uusapan natin itong tinatawag nilang HELPS. Harmonized Electronic Licensing Permit System. Actually, pag bumisita kayo sa website ng DSWD, isa sa mga e-services na makikita nyo po ay itong HELPS na ito. One of the options, kung merong MTA, merong AICS, abay meron ding HELPS na makikita ninyo sa mga e-services nila. Kaya, ang tanong, ano ba to? Yan ang i-explain sa atin ni Attorney Megan Therese Manahan mula sa DSWD. Attorney, welcome to the program. Magandang umaga po. Hello, good morning po, Sir Ramsey. Thank you po for this opportunity to talk about HELPS po. We're very proud of this new program. Okay. So if I may po, Sir Ramsey, i-explain ko lang po kung ano po yung DSWD HELPS, yung bagong e-service po natin. Yeah, sure, ma'am. Attorney, actually, naku-curious ako. Ano ba tong HELPS na ito? Ano bang ginagawa nitong HELPS para sa ating mga kababayan? Yes po. So February 18 po nag-launch po kami ng HELPS. So Harmonized Electronic License and Permit System. So yung DSWD po, one of its many services, may regulatory services po siya. So dito po sa Standards Bureau, nag-regulate po kami ng mga SWADAs. Ano po yung SWADAs? So mga Social Welfare and Development Agency, basically mga NGO na social welfare yung cost nila. Mm-hmm. So dito po, nag-register po kami, nagla-license, nag-accredit, nag-issue din po kami ng mga public solicitation permit. So yung mga nakikita po natin, kunyari sa mga mall po, yung mga grocery, yung mga coin bank po, lahat po yun na nire-regulate din po namin, maski yung sa social media. And nag-issue din po kami ng certification for duty exempt importation of donation. So kunyari may parating po from abroad na donation, tapos ibibigay po sa mga NGO na for social welfare cost, pwede po magkaroon ng duty-free. Parang yung nag-issue po kami ng certificate, yung certificate po na yon ibibigay kay DOF para makapasok po siya tax-free po. So ngayon po, online na po siya lahat. That's very convenient and very easy para sa ating mga tagapakinig. So, ma'am, kung ako po ay syempre, nakita ko sa inyong website, once I click on HELPS, I need to log in. So magsa-sign up ako for this one. So madali lang po ba yung sign up procedures for this one? Yes po, madali lang po. So magka-create po sila ng account, tapos i-verify po namin at our end. So within like an hour, na-verify naman po namin. So, and then after that, may kita na po lahat ng e-services na available. Dati po actually, hard copy pa nga po siya, dinadaan pa po siya sa region, tapos i-endorse pa siya to central office. Ngayon po lahat, para kami may call center dito sa central office. So, meron kaming processing office na kung saan pinaprocess namin lahat ng application. So, ngayon po, dati, if I may share lang po, Sir Ramsey, dati po 50 yung documentary requirements namin. Ngayon 10 to 11 na lang. So, upload lang po siya, PDF. Di naman po namin nire-require na hard copy. Tapos dati po, actually 20 processing days siya. Ngayon 7 days na lang po. Wow! Ang laki ng diferensya nun, ma'am. 13 working days ang itinipid, ang ibinilis ng pagpoproseso na ito. Now, ma'am, kung ako po ay SWADA at kukuha ng permit, so from 27 days, mas madali ko magagawa yung cost ko. Tama po ba? Yes po, mas madali po. Kasi pag ano na rin po, kapag na-issue na po ng, dati po kasi separate processes siya. Mag-a-apply ka registration, mag-a-apply ka ng lisensya. Ngayon po, one process na lang siya. Tapos after that, kunyari, auxiliary po kayo. May mga types of SWADA po kasi kami. So, yung common po natin, tawag auxiliary SWADA. Ito yung kapag, kunyari, mga disaster, yung mga resource augmentation. So, ayun po, as long as you have that certificate of registration and license to operate, okay na po kayo mag-operate. Okay. Ma'am, nababanggit natin pa ulit-ulit tong SWADA. Para sa kaalaman ng mga tagapakinig natin, you already mentioned auxiliary. Are there other types of SWADA ba? Yes po. So if I may, yung umbrella term niya, yung SWADA, yung SWADA po, it's a non-stock, non-profit corporation providing social welfare development programs and services. So ito po yung sa guidelines namin. And then under that, we have different kinds. So meron yung social work agency and yung auxiliary SWADA. So yung social work agency po, ito yung
directly po may social welfare work na nagaganap po. So may casework, group work, community work. So meron din pong, ano po siya, madaming categories. Pero yung very common po, meron yung mga residential care facilities natin or mga residential-based na SWA. So ito po yung mga nakikita natin na 24/7 po na residential for, kunyari po, abandoned, neglected, abused na mga clients po. So 24/7 po nandun sila. Meron din po tayong center-based na SWA. Ibig sabihin may isang center. Para siyang yung mga senior citizen center po natin, pupunta sila dun sa center to receive yung mga services. And meron din po yung mga community-based. Ibig sabihin, pupunta po yung foundation sa community to give the services. So yun po yung example. And then may auxiliary po, yun yung indirect po yung social welfare development programs and services nila. Yung pinaka-common po talaga namin is resource agency. Ito yung nagbibigay ng mga cash assistance, in-kind assistance, ganun po. Okay. Now, ma'am, ito kasi for sure there will be questions. Bakit kailangan kumuha ng mga SWADA nung tinatawag nating RLA? What's the reason behind this? Yes po. So, yung reason po, yung sa legal basis po namin, yung RA 10847, may nakalagay po kasi sa batas na no social welfare and development agency shall operate and be accredited as such unless it shall have first registered and secured the license with DSWD. So, meron din pong mga penal provisions actually na pwedeng ma-apply kung hindi po kayo kumuha ng lisensya. And on DSWD's part, it's for us to guarantee na quality po yung services na nare-receive ng mga beneficiaries. Kasi aside from us streamlining and digitalizing the process, we're very strict with our monitoring. So kunyari po yung residential mga facility, every 6 months po namin binivisit sila. So para mag-guarantee namin na okay naman po yung mga beneficiaries, na nakukuha talaga nila yung mga donation. So yun po yung sinisigurado namin para at least yung kunyari po sa public solicitation, yun po, ginagaranti namin na yung kung ano yung sinosolicit na funds from the public, napupunta talaga siya sa tamang beneficiaryo. So, for accountability purposes din po ng mga foundation ito. Oh, yun. Okay. Now, one more thing na gusto ko itanong, ma'am, kasi may mga iba-ibang ahensya na handang tumulong sa publiko. Pero, kailan po ba namin or paano namin malalaman kung kailangan ng ahensya na kumuha ng RLA sa DSWD? When's the right time? When do we know na kami ay dapat kumuha ng RLA? Yes po. Yung pag social welfare po yung ginagawa po. Although alam ko po parang from the general public perspective, parang very broad yung social welfare and development na term. Pero under our guidelines po, yung definition po niya, parang programs aimed at improving and promoting the social conditions of the poor, vulnerable, and disadvantaged sectors of society. So kung ganun po yung mga programa na ginagawa po ng mga foundation na ito, ibig sabihin po kailangan po nila magpa-lisensya sa DSWD. So meron din po kami actually with Securities and Exchange Commission. So may mga engagements din kami with them. We tell them din na as much as possible, pag may nagpapa-register sa SEC, parang i-remind din yung mga applicants na meron ding license na kailangan kunin din from DSWD. Okay. Ma'am, question lang the license that we are gonna be getting, gaano katagal ang effectivity nito? Para alang at least, kung ako may proyekto, gaano katagal ito pwede magamit ng isang SWADA? Yes po. Yung duration po niya is 3 years po. Okay. So, yun pala siya. Okay. So, gaano na kadami ang na-accredit natin through the help of this harmonized electronic license and permit system? Gaano na kadami mga SWADA ang pwedeng-pwede nang tumulong sa ating mga kababayan? Yes po. Under our general, yung SWADA universe po namin, na tawag namin, meron po kaming 963 na registered and licensed and 341 na accredited. Pero yung mga applications po na pumasok sa amin ngayon through the HELPS portal, so yung Certificate of Registration and License to Operate po, may mga 56 applications na kami since February 18 and 17 applications for accreditation since March 23. Sorry po, correction. Yung baseline data namin is as of March 23, 2025. So,
ayun, Feb 18 pala yung launching. Yes, correct. Okay. Ayun So, ma'am, syempre, with all of this being said, ano po ang pangkalahatang mensahe nyo sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na etong mga grupo na pasok sa tinatawag nating mga SWADA? Yes po. So, nag-launch po tayo ng Feb 18. So, we encourage the mga SWADAs natin to apply through HELPS para doon sa mga registration. Like, website po natin, helps.dswd.gov.ph. So, may kita rin po siya sa DSWD website dun sa mga e-services. So, may tagline po kami actually sa HELPS eh. Don't fall in line, go online. So, very naman po kami. If may mga questions po, pwede po tumawag sa office, pwede mag-email po. We're very excited to give technical assistance to the public para magamit po yung system na ito. Okay. And attorney, baka meron kayong mga gustong idagdag. Are there other projects na dapat abangan ng ating publiko with regards sa DSWD? Yes po. Ipasok na rin po, Sir Ramsey. Meron kaming, pag may kita niyo po sa DSWD website, may kaagapay din po. So, na-mention ko po kanina, may mga, nag-regulate din kami ng mga issuance ng public solicitation permit. Nangyari po ngayon, if you get a public solicitation permit through HELPS, ilalagay ka rin, yung SWADA po, ilalagay ka rin namin sa Kaagapay website. Ibig sabihin, ito yung parang one-stop shop na ginagamit ng public to check kung ano ba talaga yung mga legitimate na mga causes, ano ba yung legitimate na mga public solicitation activities. Kasi nakita po natin sa social media, minsan madami tayong nakikita fundraising activities. Mm-hmm. Ito pong Kaagapay website, it's regulated by DSWD. Lahat ng permits andon. So, kunyari, the public, kunyari pag Pasko, gusto mag-donate to a cause very close to their heart, dito po may kita yung mga inisyuan din po namin ng public solicitation permit para nag-guarantee yung public na talagang tama yung napupuntahan dun sa mga dinonate nilang pera po. Okay. So, yun po. At least now we know. Kumbaga, ako, nagdo-donate ako lagi sa ganito. At least alam ko na legit yung pinagpapadalhan ko. That's good to know. Meron tayong ganyan. Thank you very much, attorney, for that one. So, attorney, thank you for the time and thank you for telling us about HELPS dahil ito malaking bagay po ito na at least ang publiko may kaalaman with regards to this, especially kung nais nilang tumulong sa ating mga kapwa. At syempre, baka may idadagdag pa kayo, attorney. Ay, okay na po kami, Sir Ramsey. Yun lang po, pag may mga questions po, pwede pong mag-email po to sb@dswd.gov.ph para alalayan po namin kayo sa mga requirements po. SWADA po kayo. So gusto po natin ma-regulate lahat ng mga SWADAs, mapasok siya sa HELPS portal. So siguro to the public din na if may nakita po kayong mga NGOs within your specific LGUs, please report it to the Standards Bureau so that we can do the necessary action ASAP. Okay. Attorney, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang DSWD. Thank you po, Sir Ramsey, and good morning po sa lahat. Ayan po si Attorney Megan Therese Manahan, Director 4 ng Standards Bureau, Department of Social Welfare and Development. Magbabalik pa po ang ating programa, mga kasama. Oras natin, 9:47. Usapang Trabaho.